Pilit nilang ninanakaw ang lahat. Habang nagpapakahirap si Isabel sa kusina, walang hiyang nagpapakasasa sa karangyaan ang buwitreng si Corazon. Isang basurang pinulot lang ng kapatid ko, ang malupit na isinumbat nito. Ngunit tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Babasagin ni Isabel ang kasinungalingan at ipapakita na ang basurang tinapakan ay ang apoy na tutupok sa kanila. Hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo para sa hustisya? Si Isabel! Ay nako, palamunin lang yan sa pamamahay na ito. Ninanakaw pa nga ang allowance na pinapadala ni Alejandro para kay mama. Kung hindi lang dahil sa utang na loob ng kapatid ko, matagal ko na siyang ipinatapon sa kalsada kung saan siya nararapat. Ang malupit na tinig ni Corazon ay malinaw na nagmumula sa maluwag na sala, sumasabay sa kalansing ng mga mamahaling baso ng alak at sa mapagkunwaring tawananan ng kanyang mga mayayamang amega. Habang nangyayari ang kasiyahang yon, sa isang madilim na sulok ng kusina, tahimik na nakaupo si Isabel sa isang maliit na upuang kahoy. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa paglalaba ay maingat na humahagod sa isang lumang kulay abong sweater na pag-aari ng kanyang biyenan na si Doña Remedios. Tiyagang tinatahi ni Isabel ang punit sa laylayan nito. Ibinubuhos ang kanyang tahimik na pagmamahal sa bawat pagtusok ng karayom sa pag-aakalang ang matanda ay komportableng nagpapahinga sa kwarto sa itaas. Nang marinig ang mga salitang iyon, biglang tumigil sa ere ang kanyang kamay. Bumaon ang matulis na dulo ng karayom sa kanyang hintuturo. Isang patak ng matingkad na pulang dugo ang umusbong, dahan-dahang pumatak at sumipsip sa kulay abong sinulid. Hindi niya ininda ang hapdi sa kanyang balat, sapagkat ang sakit na bumibiyak sa kanyang dibdib ay higit na nakakaparalisa. Nanikip ang kanyang lalamunan na tila may nakabara. Naiwan ng isang mapait na lasa na parang nakalunok siya ng abo. Naging manhid at malamig ang kanyang mga paa at kamay. Nais niyang sumigaw. Nais niyang ipagtanggol ang kanyang dangal. Ngunit ang kanyang tinig ay nakagapos sa mabibigat na tanikala ng utang na loob at takot na masira ang pangalan ng kanyang asawa. Tahimik niyang itinupi ang sweater. Itinatago ito kasama ng kanyang nadurog na pagkatao. Bumukas ng marahas ang mabigat na pinto ng kusina. Pumasok si Tiburcio, ang asawa ni Corazon. Bit-bit ang nakakasulasok na amoy ng matapang na alak. Pinandilatan niya si Isabel gamit ang kanyang mga matang namumula, sabay duro ng kanyang makapal na daliri sa mukha nito. Ikaw, huwag na huwag kitang makikitang umaali-aligid sa likod ng bahay. Kapag nahuli kitang sumilip sa bodega, babasagin ko yung pagmumukha mo. Naiintindihan mo, wala siyang nagawa kundi ang yumuko at lunukin ang panghihiya. Hanggang sa tuluyang maglaho ang mabibigat na hakbang ng lalaki pabalik sa pasilyo. Sumapit ang gabi, dala ang isang napakalakas na buhos ng ulan. Ang tubig ay walang awang humahampas sa mga salamin ng bintana. Nilulunod ang nakakabinging katahimikan ng malaking mansyon. Subalit sa gitna ng walang tigil na unos, nahagip ng pandinig ni Isabel ang isang mahina at basag na tunog. Isang pinipigilang paghikbi, hirap at puno ng desperasyon na nagmumula sa direksyon ng ipinagbabawal na bodega sa likuran ng kanilang lupain. Kinuha niya ang isang madilim na payong at lumabas sa gitna ng malamig na ulan. Bumaon ang putik sa kanyang mga tsinelas, ngunit nagpatuloy siya sa paglalakad, hinihila ng isang kutob na nagpapakaba sa kanyang dibdib. Nang makarating siya sa lumang istruktura ng bodega, maingat siyang sumilip sa isang makitid na puwang sa pagitan ng mga nabulok na tabla. Ang tumambad sa kanyang mga mata ay tuluyang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Doon, nakahiga sa isang maruming piraso ng karton, ay si Doña Remedios. Ang dating matikas na ina ng tahanan ay butot balat na lamang, mabilis na nanginginig dahil sa nanunuot na lamig at halumigmig ng semento. Sa tabi nito ay isang platong naglalaman ng panis na pagkain na nilalangaw na. At sa hindi kalayuan, nakaluhod sa basang sahig si Lia, isang 8 taong gulang na batang babae na may mga pasa sa manipis na braso
na nagkukumahog na nagpupunas ng sahig gamit ang isang basahan. Ang mga tahimik na luha ni Leah ay humahalo sa maruming tubig. Ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng isang matinding takot na hindi dapat nararanasan ng isang paslit. Mula naman sa pinakamadilim na bahagi ng silid, isang malalim at paos na ubo ng isang lalaki ang umalingaw-ngaw, nagdaragdag sa bigat ng pagdurusa sa loob ng 4 na sulok na yon. Napaatras si Isabel, tuluyang gumuguho ang kanyang buong mundo. Ang biyenan na inakala niyang inaalagaan, ang isang inosenteng bata na tinatrato ng masigit pa sa hayop. Ang lahat ng ito ay nangyayari sa ilalim ng mismong bubong na ipinundar ng dugo at pawis ng kanyang asawa. Sa sobrang pagkabigla at panginginig, madiin na naapakan ng kanyang takong ang isang tuyong sanga na nakabaon sa putik. Bumigay ang kahoy sa ilalim ng kanyang paa, lumikha ng isang matalim na ingay na bumasag sa ritmo ng bumabagsak na ulan. Bago pa man siya makahinga, isang nakakapasong sinag ng dilaw na liwanag ang humiwa sa dilim at tumama ng direkta sa kanyang mukha. "Sino yan?" Umugong ang galit na boses ni Tinin Tiburcio mula sa mga anino. Nanigas si Isabel sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga luhang mata ay nasisilaw sa liwanag ng flashlight. "Panginoon, paano ko ililigtas ang mga inosenteng ito kung ang mismong kalaban ay ang pamilyang dapat sana'y nagpoprotekta sa amin?" Mabilis na itinapon ni Isabel ang kanyang katawan sa likod ng mayabong na halamang rosas bago pa man tuluyang dumapo ang liwanag sa kanyang pwesto. Naramdaman niya ang matutulis na tinik na walang awang bumaon sa kanyang mga braso at binti. Ngunit mahigpit niyang kinagat ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang anumang daing na gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Ang nagyayelong tubig ulan ay patuloy na bumubuhos habang pinakikinggan niya ang mabibigat at galit na mga hakbang ni Tiburcio na lumalapit sa kanyang pinagtataguan. Halos huminto ang pagtibok ng kanyang puso sa sobrang takot. Ilang saglit na nagmasid ang lalaki, nagmumura sa ilalim ng kanyang hininga, hanggang sa tuluyan itong sumuko at bumalik sa loob ng kabahayan, dala ang nakakabulag na liwanag ng kanyang hawak. Nang makasiguro siyang ligtas na ang paligid, gumapang si Isabel pabalik sa kanyang silid. Basang-basa, puno ng putik, at nanginginig ang buo niyang pagkatao nang harapin niya ang kanyang sarili sa salamin ng aparador. Habang nanginginig ang mga daliri, sinubukan niyang tawagan ang numero ng kanyang asawang si Alejandro. Isang mahaba at nakakabinging pagtunog lamang ang sumagot sa kanya bago ito tuluyang napunta sa mensahe ng telepono. Sa pagkakataong yon, naramdaman niya ang pinakamasidhing antas ng pag-iisa. Tahimik siyang naupo sa gilid ng kama at dahan-dahang inalis ang mga naiwang talulot ng rosas at maliliit na tinik na sumabit sa kanyang basang buhok. Walang anumang tunog na lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga luha ay walang patid sa pag-agos. Hinuhugasan ang mga sugat ng kanyang nadudurog na kaluluwa. Pagsapit ng umaga, pinilit ni Isabel na magsuot ng mahabang manggas upang itago ang mga kalmot bago siya lumabas ng kwarto. Naabutan niya si Corazon sa hapagkainan, nakasuot ng eleganteng roba at marangyang humihigop ng mainit na kape. Walang paligoy-ligoy na inihagis ng kanyang hipag sa harapan ni Isabel ang isang nakatiklop na resibo. Matigas nitong sinabi na ang halagang nakasulat doon ay para sa mga mamahaling gamot ni Doña Remedios at inaasahan nitong ibibigay ni Isabel ang naiipon nitong pera bilang ambag dahil wala naman daw itong ibang silbi at palamunin lang sa bahay na yon. Habang nakayuko, pasimpleng tiningnan ni Isabel ang piraso ng papel. Nanlamig ang buo niyang gulugod nang mabasa ang pangalan at lagda ng doktor na nakadikit doon. Ito ay pag-aari ni Dr. Alonso, ang matandang manggagamot ng pamilya na alam niyang binawian na ng buhay dahil sa atake sa puso 2 taon na ang nakararaan. Napagtanto niya kung gaano kalalim ang kasamaan at kasinungalingan na nagaganap sa loob ng pamilyang iyon. Gayunpaman,
Alam niyang hindi ito ang tamang oras upang lumaban ng harapan. Umatras siya patungo sa kanyang silid at kinuha ang maliit na balot ng pera na pinaghirapan niya mula sa pagtitinda ng mga kakanin. Tahimik at nakayuko niya itong iniabot sa matapobreng hipag. Pilit na isinasantabi ang sariling dignidad upang hindi makapukaw ng hinala. Nang tanggapin ni Corazon ang pera, sa hindi inaasahang pagkakataon ay bahagyang dumulas ang mahabang manggas ng damit ni Isabel. Mabilis na parang ahas na dumagit ang kamay ni Corazon, mahigpit na nakakapit sa pulso ni Isabel. Bumaon ang mahahaba at matutulis nitong kuko sa balat ng ginang. Unti-unting nanliit ang mga mata ng kanyang hipag, tinititigan ng mga sariwa at namumulang hiwa sa braso nito. Tumaas ang isang kilay ni Corazon at nagtanong gamit ang isang malamig at nagdududang tinig. May sugat ka sa braso, Sabel. Saan galing yan? Mabilis na nag-isip si Sabel habang pilit na binabawi ang kanyang nanginginig na braso mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Corazon. Ibinaba niya ang kanyang paningin at sinabing sinubukan lamang niyang itaboy ang mga ligaw na pusa sa hardin kagabi na nag-aaway sa basurahan at doon siya aksidenteng nakalmot. Binitawan ni Corazon ang kanyang pulso ng may halong pandidiri, sabay pagpag ng sariling kamay na tila nakahawak ng isang nakakahawang sakit. Tiningnan niya si Isabel mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay puno ng pangmamaliit. Pusa? O baka naman hanggang ngayon ay umaasal ka pa ring basurera? Tandaan mo, Isabel, kung hindi ka pinulot ng kapatid kong si Alejandro mula sa labahan, baka namatay ka na sa gutom sa squatting. Utang mo ang buhay at ang kung anumang meron ka ngayon sa pamilyang ito. Kaya matuto kang lumugar at magbayad ng utang na loob. Ang bawat salita ay parang asidong unti-unting tumutunaw sa natitirang dignidad ni Isabel, ngunit pinili niyang manatiling tahimik at tumango na lamang. Kinaumagahan, binigyan siya ng pagkakataong makalabas upang mamalengke ng mga sangkap para sa hapunan. Sa gitna ng maingay at masikip na pamilihan kung saan amoy ang pinaghalong sariwang isda at mga gulay, nakasalubong niya si Aling Nena. Ang matanda ay ang dating pinagkakatiwalaang kasambahay ng pamilya na bigla na lamang pinaalis ni Corazon nang walang sapat na dahilan. Hinila ni Aling Nena si Isabel sa isang tago at madilim na eskinita sa gilid ng mga tindahan. Gamit ang magaspang at nanginginig na mga kamay, hinawakan ng matanda ang mga palad ni Isabel at bumulong ng may matinding pag-iingat. Binalaan nito si Isabel na huwag magtitiwala sa anumang pagkain o gamot na inihahanda ni Corazon, lalo na ang mga ipinapasok sa likod ng bahay. Bago pa man makapagtanong ng higit pa si Isabel, mabilis na naglakad palayo ang matanda. Tila labis na natatakot na may makakita sa kanilang pag-uusap. Pagsapit ng gabi, habang naghuhugas ng mga plato sa lababo, napadako ang paningin ni Isabel sa bintana ng kusina. Sa gitna ng malamig na simoy ng hangin, nakita niya ang maliit na figura ni Lia na hirap sa paghila ng mabibigat na itim na supot ng basura palabas ng gate. Hindi nagatubili si Isabel. Kumuha siya ng isang malambot at matamis na tinapay. Mula sa paminggalan, binalot ito ng malinis na panyo at palihim na lumabas. Nang makalapit siya sa bata, mabilis niyang isiniksik ang tinapay sa palad nito. Inasahan ni Isabel na makakakita siya ng ngiti o kahit man lang pasasalamat sa mukha ng bata. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Mabilis na itinago ni Lia ang tinapay sa loob ng kanyang maluwag at kupas na damit. Idinikit ito sa kanyang dibdib na parang isang napakahalagang ginto na anumang oras ay aagawin sa kanya. Tumingala ang bata at ang mga mata nitong bilugan ay walang bahid ng saya, puro matinding takot at pangamba. Lumapit ang bata at bumulong ng halos hindi makahinga. Umalis ka na, Ate Isabel. Huwag mo na kaming pansinin. Papatayin nila tayo. Katulad ng ginawa nila dati.
Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Isabel. Sino ang mga napatay na nila? Ang malamig na katotohanan ay pumasok sa kanyang kamalayan na ang mga taong kasama niya sa iisang bubong ay kayang kumitil ng buhay nang walang pag-aalinlangan. Nang hina ang kanyang mga tuhod nang bumalik siya sa kanyang silid. Bumagsak siya sa sahig, tinakpan ng 2 kamay ang kanyang bibig, at hinayaang tahimik na kumawala ang mga luhang nagdadala ng matinding desperasyon. Naiipit siya sa isang patibong na walang labasan. Ang kanyang malalim na paghihirap ay biglang naputol ng umalingaw-ngaw ang mataginting na pagtunog ng telepono sa sala. Iyon ang linya na ginagamit lamang ng kanyang asawa kapag tumatawag ito mula sa kampo. Agad siyang tumayo at nagpunas ng luha. Ngunit bago pa man siya makalabas ng kwarto, narinig niya ang boses ni Corazon. Naunahan siya nitong sagutin ang tawag. Tumambad sa pandinig ni Isabel ang isang napakatamis, malambing at mapagkunwaring halakhak ng kanyang hipag habang binabati si Alejandro. Naghuhudyat ng isang bagong lason na itatanim sa isipan ng kanyang asawa. Tila ba naging estatwa si Isabel habang nakatayo sa likod ng pintuan ng sala. Rinig na rinig niya ang madramang pagbuntong hininga ni Corazon sa telepono. Alejandro, kapatid ko. Malungkot at nanginginig na panimula ng hipag niya. Umaarte na tila isang martir na nauubusan na ng pasensya. Ayaw ko sanang sabihin sa iyo ito dahil alam kong pagod ka sa trabaho mo, pero hindi ko na talaga kaya ang ugali nitong asawa mong si Isabel. Palagi niyang pinapabayaan si Mama. Hindi siya tumutulong sa pagpapainom ng gamot at noong isang araw, nawawala ang mamahaling kwintas ni Mama na regalo mo noong anibersaryo nila ni Papa. Wala namang kaming ibang kasama rito sa bahay. Nag-init ang mga gilid ng mata ni Isabel sa narinig na kasinungalingan. Mabilis siyang lumabas mula sa anino at lumapit kay Corazon. Gamit ang mga nanginginig na daliri, pilit niyang inabot ang telepono, nagmamakaawang pakinggan siya ng kanyang asawa. Ngumiti ng mapang-uyam si Corazon bago inilayo ng bahagya ang telepono. Sapat lang upang maipasa ang aparato kay Isabel nang may halong tagumpay sa mata. Alejandro, asawa ko, garalgal ang boses na panimula ni Isabel. Umaasa siyang makakarinig ng pamilyar at mainit na boses, isang kanlungan mula sa bagyong sumisira sa kanya. Ngunit ang tinig na sumagot mula sa kabilang linya ay matigas, malamig, at walang bakas ng pagmamahal. Isabel, bakit mo ginagawa to kina ate? Pinulot ka namin ng walang-wala. Binigyan kita ng magandang buhay at pangalan. Nakakahiya ka. Huwag mong ipapahiya ang pamilya ko. Ang bawat salita ni Alejandro ay parang isang matalim na kutsilyong sunod-sunod na ibinabaon sa kanyang puso. Gusto niyang sumigaw na ang nanay niya ay nakakulong sa bodega, na sila ang tunay na magnanakaw. Ngunit habang binubuka niya ang kanyang bibig, nakita niya ang nakakatakot na ngiti ni Corazon sa kanyang harapan. Kung magsasalita siya ngayon ng walang matibay na ebidensya, siguradong siya ang ipapadala sa kulungan at papatayin nila si Leah. Walang ibang pagpipilian si Isabel, kundi ang lunukin ang kanyang mga luha at humingi ng tawad sa isang kasalanang hindi niya kailanman ginawa. Pinatay ni Alejandro ang linya ng walang walang paalam. Nang gabing iyon, matapos maranasan ang pinakamasakit na pagkakanulo mula sa taong pinakamamahal niya, nagsimula siyang mag-impake. Pinuno niya ang isang maliit na bag ng mga iilang damit. Desidido na siyang tumakas, iwan ang huwad na paraisong ito at bumalik sa tahimik at simpleng buhay na kinagisnan niya. Ngunit habang hawak ang hawakan ng kanyang pinto, napadako ang kanyang paningin sa bintana. Ang ulan ay muling bumubuhos ng malakas at sa gitna ng dilim, naaninag niya ang lumang bubong ng bodega kung saan naroon ang matanda at ang bata. Binitawan niya ang kanyang bag. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang aparador at kinuha ang isang lumang damit militar ni Alejandro. Ang unang unipormeng isinuot nito
Noong sila ay nagsisimula pa lamang nangangarap ng magkasama. Mahigpit niya itong niyakap sa kanyang dibdib. Pumasok sa kanyang ilong ang pamilyar na amoy ng lalaki, isang paalala ng pag-ibig na minsang naging tapat. Subalit hindi na napigilan ng init ng nakaraan ang pagbuhos ng kanyang mga luha na tuluyang nagpabasa sa kwelyo ng uniforme. Hindi siya pwedeng umalis. Wala nang ibang magliligtas sa mga nasa bodega, kundi siya. Biglang may pumasok na maliit na bagay mula sa siwang ng nakabukas niyang bintana. Sinabayan ng hampas ng hangin. Bumagsak ito sa sahig na gawa sa kahoy. Isang maliit na piraso ng papel na mahigpit na nakabilot. Dahan-dahan itong pinulot ni Isabel. Kahit na basang-basa na ito ng ulan at naghalo-halo na ang tinta, pilit niyang binasa ang mga nakasulat gamit ang hindi pantay at nanginginig na sulat kamay. Ang mga salitang iyon ay nagpataas ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Tulong, Marco. Nang sumunod na gabi, nagbihis ng napakarangya si Corazon. Kumikinang ang mga gintong alahas na tiyak na binili mula sa perang ninakaw niya kay Alejandro. Dumalo ang mag-asawa sa isang malaking salo-salo para sa kawanggawa, isang malaking kabalintunaan sa kanilang itinatagong kasamaan. Nang makasiguro si Isabel na nakalayo na ang sasakyan ng dalawa, mabilis siyang nagtungo sa kabinet sa sala kung saan nakatago ang mga reserbang susi. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang mahawakan niya ang malamig na bakal na magbubukas sa katotohanan. Tinahak niya ang madilim na landas patungo sa likod bahay. Ang bawat ihip ng malamig na hangin ay tila nagbabadya ng panganib. Dahan-dahan niyang ipinasok ang susi sa kalawanging kandado at pinihit ito hanggang sa bumigay ang trangka. Pagbukas ng mabigat na pinto, sumalubong sa kanya ang masangsang na amoy ng kulob na hangin at dumi na matagal nang hindi nasisinagan ng araw. Sa tulong ng manipis na liwanag mula sa buwan, nakita niya si Lia na nakayapos sa isang binti sa madilim na sulok. Nang lumapit siya ng tuluyan, nanlaki ang mga mata ni Isabel, isang lalaking puno ng sugat, madungis at mahaba na ang buhok ang nakagapos sa pader gamit ang makapal na kadena sa paa. Pilit na iniangat ng lalaki ang kanyang mukha upang salubungin ang liwanag. Nagpakilala itong si Marco, isang matapat na sundalong dating nasa ilalim ng utos ng kanyang asawang si Alejandro. Sa pamamagitan ng basag at tuyong tinig, ibinunyag nito ang karumaldumal na lihim na matagal nang ibinabaon ni na Corazon. Ginamit ni na Corazon at Tiburcio ang kapangyarihan at pangalan ng general upang sapilitang angkinin ang mga lupain ng mga inosenteng magsasaka at ibulsa ang mga pondo para sa mga retiradong sundalo. Nang matuklasan ito ni Marco at tangkaing mag-ulat sa mga kinauukulan, dinukot nila ang kanyang kaisa-isang anak na si Lia. Ikinulong nila ang mag-ama sa madilim na bodegang iyon at ipinalabas sa kampo na si Marco ay isang nasisiraang bait na sundalo na tumakas sa tungkulin. Napalingon si Isabel sa kabilang gawi at nakita ang nakahandusay na katawan ni Doña Remedios sa ibabaw ng maruming karton. Agad siyang lumuhod at iniyakap ang kanyang mga braso sa manipis at butot balat na katawan ng matanda. Naramdaman niya ang napakahinang pagtibok ng puso nito. Bahagyang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata at gamit ang natitirang lakas, mahigpit nitong hinawakan ang dulo ng damit ni Isabel. Nagmamakaawa ang tinig nito habang ibinubulong na huwag na siyang alalahanin at sa halip ay iligtas ang kaawa-awang bata bago pa maging huli ang lahat. Tumingin si Isabel sa nanginginig na si Lia. Walang pag-aalinlangan, inangat ni Isabel ang laylayan ng kanyang sariling blusa at maingat na pinunasan ang mga tuyong putik at dumi sa namumutlang pisngi ng bata. Napakalambot ng kanyang mga galaw na tila ba isang maling hawak lang ay mababasag ang inosenteng bata. Sa sandaling iyon, ang matinding takot ni Isabel ay napalitan ng isang nagbabagang apoy ng determinasyon. Ipinangako niya sa mga mata ng tatlong bihag na ilalabas niya sila
Sa impyernong yon, kahit sarili pa niyang buhay ang maging kapalit, siya na lamang ang tanging pag-asa na meron sila. Bago pa man siya makatayo, hinawakan ni Marco ang kanyang sapatos at nagbilin tungkol sa isang itim na ledger. Ayon sa sundalo, ang makapal na kwadernong iyon na itinatago ni Tiburcio sa loob ng bahay ang naglalaman ng lahat ng listahan ng nakaw na yaman, mga pekeng pirma, at mga pangalan ng kasabwat nila. Iyon ang tanging ebidensya upang maipakulong ang mga demonyo. Tumango si Isabel. Handa na sanang magpaalam nang biglang lumiwanag ang buong paligid ng bodega. Ang matalim na ilaw ng isang sasakyan ay tumagos sa mga siwang ng lumang kahoy. Bumilis ng labis ang tibok ng puso ni Isabel nang marinig niya ang ingay ng makina na biglang namatay sa mismong tapat ng garahe. Maaga silang umuwi mula sa salo-salo at ang pinakanakakapanindig balahibo sa lahat, naalala niyang naiwan niya ang reserbang susi na nakasuksok pa rin sa labas ng pinto ng bodega. Kasunod ng makapigil hiningang katahimikan ay ang matutulis at mabibigat na hakbang ng mga takong ng sapatos ni Corazon na palapit ng palapit sa kanilang kinaroroonan. Ang bawat yabag na papalapit ay mistulang pagbilang pababa sa katapusan ng buhay ni Isabel. Mabilis siyang kumilos pabalik sa siwang ng pinto at gamit ang mga nanginginig na daliri, pilit niyang inabot ang malamig na bakal ng susi mula sa labas ng keyhole bago pa man ito makita ni Corazon. Halos magkaskasan ang kanilang mga balat nang pumasok si Corazon sa loob, habang si Isabel ay nagmadaling nagtago sa likod ng isang malaking, kinakalawang na drum ng tubig sa gilid ng pinto. Pinigil niya ang kanyang paghinga, idinikit ang sarili sa malamig na bakal hanggang sa halos maging isa siya sa anino. Nang makapasok na ang asawa nito, inutusan ni Corazon si Tiburcio na suriin ang padlock. Mabilis na pumunta si Tiburcio sa pinto, ngunit dahil sa labis na kalasingan mula sa party, hindi niya napansin na naiwang nakabukas ang kandado ng ilang sandali. Mabilis at walang ingat niyang isinara ang pinto at itinulak ang trangka. Nagmamadaling makabalik sa loob ng bahay upang ipagpatuloy ang pagtulog. Nang marinig ni Isabel ang mabibigat na hakbang ng mag-asawa na palayo, napahawak siya sa kanyang dibdib at huminga ng malalim. Nanlambot ang kanyang mga tuhod nang mapagtantong napakaliit na pagkakamali lang ay sanay natuklasan na siya. Kinaumagahan, batid ni Isabel na kailangan niyang maging maingat. Bawat galaw niya sa loob ng bahay ay tila paghakbang sa ibabaw ng manipis na yelo. Alam niyang hindi siya maaaring magtiwala sa mga lokal na pulis sapagkat ang mga ito ay madalas na nakikita niyang kausap at nakikinabang sa yaman ni Corazon. Sa halip, nang papuntahin siya sa palengke, lihim siyang nakipagkita kay Aling Nena. Dinala niya ang lahat ng barya at gusot na perang naitabi niya mula sa pagbebenta ng kakanin. Gamit ang matinding pagmamakaawa sa kanyang mga mata, iniabot niya ang pera sa matanda at nakiusap na ibili siya ng isang murang reserbang cellphone at itago ito sa ilalim ng mga ibibigay nitong gulay. Nang makabalik si Isabel sa mansyon, sinimulan niya ang kanyang maingat na misyon na hanapin ang makapal na itim na kwaderno na tinukoy ni Marco. Araw-araw, kapag ang mag-asawa ay umaalis o natutulog, patago siyang pumapasok sa dating opisina ng kanyang asawa na ngayon ay inangkin na ni Tiburcio. Tiningnan niya ang bawat sulok, bawat kahon at bawat aklat. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang isang maliit at nakatagong vault sa ilalim ng sahig, sa ilalim mismo ng mesa ni Tiburcio. Ngunit ang vault ay nangangailangan ng isang code. Bawat kombinasyon na maisip niya, kaarawan ni Corazon, anibersaryo nila ni Tiburcio, kahit ang araw na ikasal sila, ay hindi gumana. Patuloy siya sa pag-iisip habang pinupunasan ang sahig malapit sa mesa nang may biglaang nagpabago sa ritmo ng araw na yon. Ang matalim at pamilyar na boses ng isang lalaki ay umalingaw-ngaw mula sa ibaba, sumisira sa katahimikan ng buong bahay. "Isabel, nasaan ka?"
Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Iyon ang boses ni Alejandro. Bumalik siya mula sa kampo nang walang anumang pasabi. Mabilis na ibinalik ni Isabel ang alpombra upang itago ang lihim na kahadeyero at nagmamadaling bumaba ng hagdan. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa pananabik at takot. Umaasang ang pag-uwi ng asawa ay magiging simula ng katapusan ng kanilang kalbaryo. Ngunit nang makarating siya sa sala, ang inaasahan niyang mainit na yakap ay hindi dumating. Sa halip, sinalubong siya ng malalamig at mapanuring mga mata ni Alejandro. Bago pa man makapagsalita si Isabel, mabilis na lumabas si Corazon mula sa kusina, suot ang kanyang mapagpanggap na mukha ng pag-aalala. Agad nitong inabutan si Alejandro ng isang basong tubig at sinimulan ang kanyang walang katapusang mga kasinungalingan. Sa pamamagitan ng paghikbi at pag-arte bilang isang pagod na tagapag-alaga, sinabi ni Corazon na si Doña Remedios ay may malubhang karamdaman at hindi maaaring tumanggap ng bisita dahil sa banta ng impeksyon at na siya lang mag-isa ang nag-aalaga rito dahil abala si Isabel sa pag-aayos ng sarili at pagliliwaliw. Habang sinasabi iyon, napansin ni Isabel ang mariing pagtingin sa kanya ni Alejandro. Tila hinuhusgahan ang kanyang bawat pagkatao. Nang magtungo sila sa kanilang kwarto upang ayusin ang mga gamit ni Alejandro, hindi na nakapagpigil ang general. Gamit ang isang matigas at nagtatampong tinig, sinumbatan niya si Isabel sa pagiging pabaya nito sa kanyang ina at sa hindi pagtulong sa kanyang kapatid na nagpapakapagod para sa pamilya. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Alejandro ay mistulang maliliit na bato na ibinabato sa pagkatao ni Isabel. Gustong-gusto niyang sumigaw. Nais niyang isambulat ang lahat ng karumaldumal na lihim na nakatago sa likod ng bahay. Ngunit nang pumasok sa kanyang isipan ang manipis na katawan ni Lia at ang nagdurugong mga paa ni Marco, napagtanto niya na wala siyang hawak na matibay na ebidensya. Kung magsasalita siya ngayon, tiyak na mas paniniwalaan ni Alejandro si Corazon at ang buhay ng mga inosente ay magiging kapalit. Kaya't pinili niya ang pinakamasakit na desisyon. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tahimik na humingi ng tawad. Tinatanggap ang lahat ng paninisi na hindi naman kanya. Nakita niya ang paglambot sa mga mata ni Alejandro nang marinig ang kanyang paghingi ng tawad. Dahan-dahang lumapit ang lalaki, iniyakap ang malalakas nitong bisig mula sa kanyang likuran at pinatong ang baba sa kanyang balikat. Huminga ito ng malalim, isang buntong hiningang puno ng pagod. Bakit nagbago ka na, Isabel? Mahinang tanong nito. Sa yakap na yon, nararamdaman ni Isabel ang init ng katawan ng lalaking minamahal niya. Naririnig niya ang pamilyar na tibok ng puso nito. Ngunit sa halip na ginhawa, pakiramdam niya ay libu-libong milya ang layo nila sa isa't isa. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng pumatak at nabasag sa malamig na sahig. Ang lalaking nakayakap sa kanya ay patuloy na nagtatanggol sa mismong demonyo na sumisira sa kanilang buhay. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Alejandro dahil sa pagod, maingat na inilabas ni Isabel mula sa ilalim ng kutsyon ang murang cellphone na binili ni Aling Nena. Ito ang kanyang natitirang koneksyon sa labas na mundo at sana'y maging susi para makakuha ng tulong. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, naapakan niya ang isang maliit na laruan sa sahig. Dahilan upang gumawa ito ng isang nakakagulat na tunog. Mabilis na nagmulat ng mata si Alejandro at ang madilim na kwarto ay biglang nagliwanag dahil sa bughaw na ilaw mula sa screen ng telepono na nakatutok sa mukha ni Isabel. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Isabel nang bumangon si Alejandro at buksan ang lampshade sa gilid ng kama. Ang malamlam na liwanag ay nagbunyag sa pagtataka at unti-unting paghihinala sa mukha ng kanyang asawa. Agad na itinaas ni Alejandro ang kanyang kamay, tahimik na hinihingi ang aparato mula sa nanginginig na palad ni Isabel. Wala siyang pagpipilian kundi ibigay ito. Pinagmasdan ng general ang mumurahing cellphone, isang bagay na hindi nababagay
sa asawa ng isang mataas na opisyal. Bago ibinaling ang matalim nitong tingin kay Isabel, gamit ang lahat ng lakas upang maitago ang panginginig ng kanyang boses, nagdahilan si Isabel na ang telepono ay pag-aari ni Aling Nena na naiwan nito at ipinatago muna sa kanya nang minsang magkita sila sa palengke. Nakita niya ang panandaliang pagdududa sa mga mata ni Alejandro, ngunit marahil sa labis na pagod, nagdesisyon itong maniwala o pilit na naniwala at ibinalik ang telepono sa ibabaw ng mesa. Gayunpaman, alam ni Isabel na ang maliit na bitak ng tiwala ay nagsimula ng lumawak. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga lumang gamit sa bodega ng sala, isang alingawngaw ng matinis at galit na boses ang bumasag sa katahimikan. Si Corazon iyon. Hawak ng ginang ang isang maliit at inukit na kahong kahoy na naglalaman ng mga lumang litrato, isang tuyong bulaklak at isang abang rosaryo, ang nag-iisang alaala ni Isabel mula sa kanyang yumaong ina. Sa harap ni Isabel at ni Alejandro, nakakarating lamang mula sa opisina, walang awang ibinukas ni Corazon ang pinto nang umaapoy na pugon sa sala. Nagbitiw ito ng masasamang salita tungkol sa pag-iimbak ni Isabel ng mga walang kwentang basura na nagpaparumi lang sa kanilang marangyang pamamahay bago buong kalupitang inihagis ang kahon sa naglalagablab na apoy. Basura sa basura, sigaw nito. Hindi inisip ni Isabel ang init. Wala siyang inisip kundi ang iligtas ang huling piraso ng kanyang pagkatao na nag-uugnay sa kanyang ina. Walang pag-aalinlangang isinawsaw niya ang kanyang mga kamay sa nagbabagang kahoy. Naramdaman niya ang matinding paghapdi ng kanyang balat habang pilit niyang inaabot ang nasusunog na kahon. Nang makita ito ni Alejandro, mabilis siyang sumugod at hinatak si Isabel palayo sa apoy. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nagsimula ng magsisigaw si Corazon, lumuluha ng mga pekeng luha at sinabing nababaliw na raw si Isabel at muntik na nitong sunugin ang buong bahay sa pagpipilit nitong iligtas ang isang walang kwentang kahon. Sa halip na tanungin kung ayos lang ang asawa, hinawakan ng mahigpit ni Alejandro ang magkabilang balikat ni Isabel. Pinagalitan niya ito sa harap ng nagngangalit at nasisiyahang si Corazon. Ang pagkakita niya kay Alejandro na ipinagtatanggol pa ang kalupitan ng kanyang hipag, ang tuluyang pumutol sa huling sinulid ng pag-asa ni Isabel. Ang kanyang puso, na umaasa pa rin sa pag-ibig, ay ganap na nanigas at naging kasing lamig ng yelo. Naiintindihan niya ngayon na ang lalaking ito ay bulag at hindi niya maaring asahan sa laban na ito. Nang magtungo siya sa banyo upang gamutin ang kanyang paso, ibinuhos niya ang malamig na tubig mula sa gripo sa kanyang namumulang mga kamay. Walang kahit isang patak ng luha ang lumabas sa kanyang mga mata. Sa halip, nang tumingin siya sa salamin, ang nakita niya ay isang babaeng handang sumunog sa lahat ng nagpapasunog sa kanya. Sa gitna ng katahimikan ng banyo, isang serye ng mga numero ang patuloy na umiikot sa kanyang isipan, mga petsa ng kapanganakan, mga anibersaryo, at mga araw ng kamatayan. Bigla niyang naalala ang isang araw na paulit-ulit na binanggit ni Marco sa bodega. Ang petsa ng huwad na operasyon na ginamit ni Tiburcio upang ibulsa ang pondo. Maingat siyang bumalik sa opisina ni Tiburcio habang abala pa ang mag-asawa sa sala. Lumuhod siya sa harap ng nakatagong kahadeyero, inalis ang alpombra at dahan-dahang pinindot ang mga numero ng petsang yon sa keypad ng bakal na pinto. Pindot, pindot, pindot. Matapos ang huling numero, umalingaw-ngaw ang isang mahina, ngunit natatanging tunog na nagpapahiwatig na bumigay na ang kandado. Bumukas ang pinto ng bakal na kahon nang walang anumang pagtutol. Inilalantad ang madilim na kailaliman nito sa nag-aabang na paningin ni Isabel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang maingat niyang iniisa-isa ang mga nakatagong dokumento. Doon niya nakita ang isang makapal at itim na kwaderno, ang mismong ledger na binanggit ni Marco. Nang buklatin niya ang mga pahina,
Tumambad ang mahabang listahan ng mga inangking lupain, mga pekeng pangalan ng tatanggap sana ng pensyon, at ang pinakamalala sa lahat, ang mga malalaking halagang inilipat sa personal na bank account ni Corazon at Tiburcio gamit ang pekeng pirma ng kanyang asawang si Alejandro. Sa ilalim ng mga papel ay may isa pang natagpuan si Isabel, isang maliit at itim na USB flash drive. Mabilis siyang nagtungo sa ibabaw ng mesa. Tahimik na binuhay ang computer na laging ginagamit ng kanyang asawa at isinaksak ang maliit na aparato. Halos huminto sa pagtibok ang kanyang puso nang bumukas ang isang file ng mga video. Ito ay koleksyon ng mga palihim na kuha ni Tiburcio bilang pansariling proteksyon o alas laban sa sarili nitong asawa. Napanood ni Isabel ng may matinding panginginig at pagkasuklam ang malinaw na video kung saan walang awang sinampal ni Corazon si Doña Remedios dahil lamang sa mabagal itong kumain. Nakita rin niya ang isang bahagi kung saan malakas na tumatawa ang mag-asawa habang pinag-uusapan kung paano nila niloloko ang bobo at sunod-sunuran na general na si Alejandro. Nang walang sinasayang na oras, isinaksak niya ang murang cellphone na binili ni Aling Nena at sinimulang ilipat ang lahat ng nilalaman ng USB at mga larawan ng ledger. Ngunit sa kalagitnaan ng pagkopya, narinig niya ang biglaang pagbukas ng pinto sa ibaba at ang mabigat, pagiwang-giwang na hakbang ni Tiburcio paakyat ng hagdan. Ang lalaki ay lasing na naman at tiyak na papunta sa opisina. Sa sobrang taranta, mabilis na tinanggal ni Isabel ang kanyang telepono at ang USB. Iniwan ang computer na bukas at nagtago sa ilalim ng malaking oak na mesa bago pa man bumukas ang pinto. Pumasok si Tiburcio, umiiyak-iyak dahil sa kalasingan at dumiretso sa kanyang upuan. Bahagyang nauntog ang paa nito sa gilid ng mesa, dapit dikit lamang sa mga nagtatagong binti ni Isabel. Pilit na pinigilan ni Isabel ang kanyang paghinga habang pinagmamasdan ang mga sapatos ng lalaki. Nang makatulog ang lalaki sa ibabaw ng mesa, maingat na gumapang si Isabel palabas ng opisina. Dala-dala ang mga ebidensyang makakapagpabagsak sa kanila. Kinabukasan, sa tulong ng isang pampublikong koneksyon sa internet sa palengke, ipinadala niya ang ilang bahagi ng mga video at dokumento sa isang kilalang mamamahayag na hindi nagpapasuhol at sa isang pinagkakatiwalaang pari sa kanilang probinsya na matagal nang may hinala sa mga gawain ni Corazon. Ang bawat pagpindot niya sa pindutan ng send ay tila pag-ukit ng katarungan gamit ang sarili niyang mga kamay. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng isang maliit ngunit nag-aapoy na pakiramdam ng tagumpay. Ngunit ang kasiyahan ay panandalian lamang. Pagsapit ng hapon, nakatanggap siya ng isang naka-encrypt na mensahe mula sa mamamahayag. Ipinaliwanag nito na ang mga dokumento at video ay hindi sapat upang tuluyang makulong ang mga salarin sa isang militar na korte kung walang buhay na saksi. Nangangahulugan iyon na kailangang makapagsalita sina Marco at ang batang si Lia sa harap ng hukom at kailangan silang manatiling buhay at ligtas. Kasabay ng pagbasa niya sa mensahe, narinig niya ang malakas at nagmamadaling boses ni Corazon sa bulwagan. Kausap nito sa telepono ang isang pamilyar na pribadong ospital. Oo, ngayong gabi rin. Utos ni Corazon ng may malamig na tinig. Ililipat na namin ang matanda sa pasilidad ninyo at pakihanda rin ang pasilidad para sa 2 pang pasyenteng may malalang sakit sa pag-iisip. Kailangan na silang maalis dito bago magbukang liwayway. Ang madilim na gabi ay binalot ng walang awang pag-ulan at nakakabinging mga kulog. Mula sa siwang ng bintana, sa kanyang silid, pinagmasdan ni Isabel kung paano walang pakundangang hinatak ni Tiburcio at ng isang bayarang tauhan ang walang malay at binalot ng kumot na si Doña Remedios palabas ng bodega. Nakita rin niya si Corazon na walang awang kinakaladkad ang maliit na braso ng umiiyak na si Lia patungo sa isang naghihintay na puting van sa gilid ng garahe.
Habang si Marco, na mukhang tinurukan ng pampatulog, ay pilit na ipinapasok sa likuran ng sasakyan. Hindi maaring mangyari ito. Kung makakaalis ang van, hindi na niya muling makikita ng buhay ang mga inosenteng iyon. Ngunit ano ang magagawa niya laban sa tatlong malalakas na tao sa gitna ng ulan? Wala siyang sandata, kundi ang kanyang matalas na pag-iisip at ang kanyang desperasyon. Mabilis siyang bumaba, palihim na nagtungo sa kusina at kumuha ng isang malaking kutsilyo para sa paghihiwa ng karne, kasama ang 1 kilong asukal mula sa estante. Sa gitna ng rumaragas ang ulan, gumapang siya papunta sa nakaparadang sasakyan habang abala ang mga masasamang loob sa loob ng bodega. Pilit niyang inabot ang isa sa mga gulong sa likuran at mabilis, mariin niyang itinusok ang talim ng kutsilyo sa itim na goma. Isang mahina, ngunit tuloy-tuloy na singaw ng hangin ang lumabas, hudyat na butas na ito. Bago pa may makapansin, maingat niyang binuksan ang takip ng tangke ng gasolina ng van at ibinuhos ang buong nilalaman ng supot ng asukal sa loob nito. Umaasang sapat na yon upang tuluyang sirain ang makina. Nang marinig niya ang papalapit na boses ni Corazon, mabilis na tumakbo si Isabel pabalik sa bahay, basang-basa at humihingal. Ngunit pag-akyat niya sa 2 palapag, nakita niyang nakatayo sa labas ng kanilang kwarto si Alejandro. Gising at nakakunot ang noo dahil sa ingay ng kulog at sa mga kakaibang tunog mula sa labas. Tiyak na mapapansin nito ang komosyon sa garahe kung lalapit ito sa bintana. Nang walang pag-aalinlangan, niyakap ni Isabel ang kanyang asawa. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang nalalabing emosyon, takot, galit at pagkukunwari sa isang mahigpit at tila nagmamakaawang pagyakap. Nagulat si Alejandro sa biglaang pagiging malambing at kahinaan ni Isabel. Ibinulong ni Isabel sa kanyang tainga kung gaano siya natatakot sa malalakas na kulog at kidlat. Hinalikan niya ang leeg at pisngi nito upang ilihis ang atensyon ng general palayo sa bintana. Ang mga malalambot na haplos at halik ni Isabel ay naging isang pader na humarang sa mga mata at pandinig ni Alejandro mula sa labas. Naramdaman niya ang unti-unting pagtugon at paghigpit ng yakap ng lalaki. Hindi alam na ang pagmamahal na ipinapakita ng asawa ay isang desesperadong hakbang upang isalba ang mga buhay sa labas ng kanilang kwarto. Makalipas ang ilang minuto, isang mahaba at nakakairitang tunog ng makina na ayaw umandar ang narinig mula sa labas. Pilit na ini-start ni Tiburcio ang van, ngunit tanging palyado at nasisirang tunog lamang ang nagawa nito hanggang sa tuluyan itong mamatay. Kasunod nito ay ang mataginting na pagmumura ni Corazon na sinisisi ang sasakyan. Dahil sa takot na makaakit ng atensyon ang matagal nilang pagtatangkang umalis, wala silang nagawa, kundi ibalik ang lahat ng mga bihag sa madilim at malamig na bodega at nagkabit ng 2 bagong mabibigat na kandado sa pinto. Ligtas sila ngayong gabi, naisip ni Isabel habang nakasandal pa rin sa matipunong dibdib ng asawa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling bukas at alerto sa dilim. Kinaumagahan, maagang nagising si Alejandro. Habang nagsusuot ng uniforme, tumunog ang kanyang personal na telepono. Isa itong numero na walang pagkakakilanlan. Pagkasagot niya, isang kalmado ngunit seryosong boses ng isang abogado ang naghatid ng mensaheng tuluyang nagpabago sa timpla ng umaga. General Montemayor, kung nais mong iligtas ang natitirang dangal ng iyong pamilya at ang iyong tungkulin, kailangan mong suriin ang bodega sa likod ng iyong hardin ngayon din. Huwag kang magsasama ng sinuman mula sa loob ng iyong bahay. Naging malamig at matigas ang ekspresyon ni Alejandro pagkatapos ibaba ang telepono. Walang inaksayang oras, mabilis siyang naglakad palabas ng kanilang kwarto at dumiretso pababa ng hagdan patungo sa likod bahay. Nakita ito ni Corazon mula sa sala. Agad na nagbago ang kulay ng mukha ng kanyang hipag. Sa isang iglap, ibinaba nito ang hawak na tasa ng kape
at nagkukumahog na sumunod sa general. Mula sa itaas ng hagdan, tahimik na nakamasid si Isabel. Ramdam ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso habang hinihintay ang pagbagsak ng kaharian ng kasinungalingan. Naabutan ni Corazon si Alejandro na nakatayo sa harap ng bodega. Pinagmamasdan ang dalawang malalaking bagong kandado na nakakabit sa pinto. Sinubukan ni Corazon na hawakan ang braso ng kapatid. Umiiyak at nagmamakaawa, ginagamit muli ang kanyang pinakamabisang sandata. Alejandro, ano ba ang ginagawa mo? Huwag kang pumasok dyan. Puno ng mga lumang gamit at nakakahawang sakit ang lugar na yan. Ginagawa ko lang ito para protektahan ang pamilya natin. Wala ka bang utang na loob sa lahat ng sakripisyo ko nung mga bata pa tayo? Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagpadala ang general. Maingat niyang inalis ang kamay ng kanyang kapatid at inutusan itong ibigay ang susi. Sa sandaling iyon, lumabas mula sa gilid ng garahe si Tiburcio, mukhang bagong gising at amoy alak pa rin. Nang makita niya si Alejandro, napilit binubuksan ang padlock gamit ang isang bakal na pamalo na napulot nito sa hardin. Dinapuan ng matinding gulat at takot si Tiburcio. Dahil sa pag-aakalang katapusan na nila, tumakbo ito pabalik sa bahay at bumalik dala ang isang mahabang baril na pangangaso. Nanginginig na itinutok ito sa direksyon ng general. Tumaas ang tensyon sa buong paligid. Binitawan ni Alejandro ang bakal at hinarap ang asawa ng kanyang kapatid. Imbes na matakot, tiningnan niya ito ng may matinding pandidiri at galit. Bago pa man makalabit ni Tiburcio ang gatilyo, mabilis na sumingit si Corazon at malakas na sinampal ang asawa. Kinuha nito ang baril at itinapon sa damuhan. Umaarteng nagulat at nagalit sa ginawa ni Tiburcio. Pilit na pinaliwanag ni Corazon habang umiiyak na si Tiburcio ay natatakot lang dahil may isang baliw na sundalo sa loob na nagtatangkang pumatay sa kanila at na kinukulong lamang nila ito bilang proteksyon habang hinihintay ang paglipat sa ospital. Pinagmasdan ni Alejandro ang mag-asawa. Ang kanyang matalas na isip bilang isang sundalo at ang malalim na tiwala sa kanyang dugo ay nagtunggali sa loob niya. Nakita ni Isabel mula sa malayo kung paano unti-unting bumaba ang mga balikat ng lalaki. Sa halip na ipagpatuloy ang pagwasak sa pinto, pumikit ng mariin si Alejandro, lumingon palayo, at sinabing mayroon silang malaking pagdiriwang na gaganapin sa gabi para sa mga matataas na opisyal. Sinabi nitong aayusin niya ang isyong ito pagkatapos ng pagdiriwang upang hindi masira ang imahe ng pamilya sa harap ng publiko. Gumuho ang mundo ni Isabel sa narinig. Ang asawang inakala niyang tagapagtanggol ng katarungan ay piniling magbulag-bulagan alang-alang sa isang huwad na reputasyon at sa ugnayan ng pamilya. Hindi ito isang bayani, isa siyang duwag na nagtatago sa likod ng kanyang uniforme. Habang naglalakad pabalik sa bahay si Alejandro, nanlamig ang buong pagkatao ni Isabel. Wala na siyang maaasahan. Nang pumasok siya sa kanyang kwarto, nakita niya ang isang mumurahing damit na nakapatong sa kama. Pumasok si Corazon mula sa likuran, nakangiti ng may malaking kayabangan at puot. Mag-ayos ka. Malamig nitong utos habang tinititigan si Isabel sa mata. Sa huling pagkakataon, magpapanggap kang masayang asawa sa harap ng mga general mamayang gabi. Pagkatapos ng party, asahan mong tapos na rin ang maliligayang araw mo sa pamamahay na ito. Isinara nito ang pinto ng malakas. Tinitigan ni Isabel ang sarili sa salamin. Ang mga salitang sa huling pagkakataon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hindi bilang isang banta, kundi bilang isang sumpa sa mga taong umapi sa kanya. Kinuha niya ang isang maliit, matalim na patalim na ginagamit sa pagbubukas ng mga sulat mula sa drawer at maingat itong itinago sa loob ng bulsa ng kanyang palda. Dumating ang gabi ng pagdiriwang. Ang buong mansyon ay nagliliwanag, puno ng malalaking kaayusan ng mga bulaklak, mahahabang hapagkainan na umaapaw sa masasarap na pagkain at mga panauhing nakasuot ng kani-kanilang mga mamahaling damit at nagniningning
na mga alahas. Sa gitna ng lahat, nandoon si Corazon. Umaasal na tila siya ang reyna ng gabi. Binabati ang mga matataas na opisyal at mga asawa nito nang may perpektong nangiti at walang awang nagpapanggap bilang isang huwarang miyembro ng lipunan na may malaking malasakit sa mga mahihirap. Sa kusina, abala si Isabel sa paghahanda kasama ang mga bayarang tagapagsilbi. Habang hindi nakatingin ang iba, mabilis niyang inabot kay Aling Nena ang totoong susi ng bodega na lihim niyang nakuha mula sa bulsa ni Tiburcio kaninang hapon habang ito ay tulog sa pagkalasing. Nagbilin si Isabel na ibigay ang susi sa isang grupo ng mga voluntaryo mula sa simbahan sa Batangas. Pinangungunahan ng paring na pagsabihan niya na naghihintay na sa isang madilim na kanto sa labas ng likurang gate ng mansyon. Tumango ang matanda at mabilis na naglaho sa mga anino. Umakyat si Isabel sa kanilang kwarto upang samahan ang kanyang asawa palabas. Nakatayo si Alejandro sa harap ng salamin. Inaayos ang mga medalya sa dibdib ng kanyang perpektong puting uniforme. Tahimik na lumapit si Isabel at tinulungan siyang ayusin ang kanyang kwelyo. Wala nang bakas ng takot o pangamba sa kanyang mukha. Tinitigan niya ng diretso at malalim ang mga mata ng lalaki. Kahit anong mangyari ngayong gabi, tandaan mong ginawa ko ito para sa totoong pamilya. Limarin at kalmadong wika ni Isabel, isang pangungusap na naglalaman ng mas malalim na kahulugan kaysa sa naiintindihan ng general. Bago bumaba, huminto muna si Isabel sa isang maliit na silid sa tabi ng Grand Hall kung saan naroon ang mga kagamitan sa panonood para sa programa. Mabilis niyang isinaksak ang itim na USB sa pangunahing computer at itinakda itong tumugtog sa tamang signal. Hinugot niya ang isang malalim na hininga, inalis ang kanyang manipis na gintong singsing sa kasal at ibinulsa ito, isang tahimik na pagtanggap na handa siyang mawalan ng lahat upang matapos na ang kahibangan. Nagsimula ang formal na programa. Sa ibabaw ng entablado, masiglang tinawag ng tagapagsalita ang pangalan ni General Alejandro Montemayor at ang kanyang ginang upang magbigay ng mensahe ng pasasalamat. Umakyat si Alejandro, bitbit ang kanyang pamilyar na awtoridad. Pagkaabot sa kanya ng mikropono, nagsimula siyang magsalita tungkol sa karangalan, tungkulin at sakripisyo. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang ikalawang pangungusap, napansin ng lahat ang isang malakas at nakakagambalang ingay ng pag-alingaw-ngaw mula sa malalaking speaker, kasunod ng sunod-sunod na pagkislap ng liwanag. Humakbang si Isabel palapit sa mikropono at inagaw ito mula sa kanyang gulat na asawa. Sa halip na magsalita, itinaas niya ang isang maliit na remote control patungo sa direksyon ng operator's booth at pinindot ang nag-iisang pulang buton. Isang malaking, malinaw na imahe ang biglang lumabas sa malapad na puting screen sa likuran ng entablado. Pinalitan ang nakangiting mukha ni Alejandro ng isang madilim na eksena. Ang buong Grand Hall ay binalot ng nakakabinging katahimikan habang ang bawat mata ng mga panauhin ay nakatutok sa palabas. Doon, napanood ng lahat kung paano walang awang sinampal ni Corazon ang sarili nitong ina, si Doña Remedios, habang nakaupo sa isang silya de ruedas at kung paano ito malupit na nagmura. Sumunod ang paglabas ng mga larawan ng lihim na ledger, ang mga pekeng pirma at ang video ng pagtawa ng mag-asawa habang pinag-uusapan ang pagnanakaw sa pondo ng mga sundalo at ang paggamit sa pangalan ng general upang manipulahin ang lahat. At ang pinakanakakapanindig balahibo, ang huling bahagi ng video ay nagpakita kay Lia na nakakulong, umiiyak habang kinakaladkad ni Tiburcio at si Marco na sugatan at nakakadena. Nagsimula ang mga bulungan at unti-unting lumakas na tila isang pumuputok na bulkan. Namutla at halos manginig ang buong katawan ni Corazon sa pagkabigla. Sumigaw ito ng malakas at nag-uutos na patayin agad ang aparato. Sinasiraan ako ng baliw na babaeng yan. Gawa-gawa lang yan. Mga pekeng video yan. Desperadong hiyaw nito
Pilit na kumakapit sa natitirang hibla ng kanyang mga kasinungalingan habang pasulong patungo sa entablado. Habang nagkakagulo ang mga tao, nakatayo lamang si Alejandro, naninigas, hindi maipaliwanag ang serye ng emosyon na dumaan sa kanyang mukha. Ang pagkabigla, pagkabigo, at ang masaklap na katotohanan na ang kanyang sariling kapatid ang umabuso sa kanyang kapangyarihan at nanakit sa kanilang ina ay nagdulot ng malakas na pagguho sa kanyang buong pagkatao. Tumingin siya kay Isabel, ang babaeng inakala niyang mahina, ang babaeng walang awang hinusgahan at binaliwala niya ay tumayo ng may hindi matitinag na katatagan at dignidad, hindi natitinag ng anumang pananakot ni Corazon. Pilit na lumusob si Tiburcio patungo sa entablado upang saktan si Isabel at pigilan ang pagpapakita pa ng video. Ngunit bago pa man ito makalapit, isang mabilis at malakas na suntok ang tumama ng direkta sa kanyang panga. Bumagsak si Tiburcio sa sahig, walang malay. Nang lumingon si Isabel, nakita niya si Alejandro na nakatayo malapit. Umaapoy ang mga mata sa puot at nagngingit-ngit ang mga ngipin. Sa wakas, ang natutulog na sundalo ay nagising na upang ipagtanggol hindi ang kanyang pangalan, kundi ang katotohanan at ang kanyang asawa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Corazon na ang lahat ay tapos na. Wala nang naniniwala sa kanya at ang kanyang marangyang buhay ay nagtatapos sa harap ng mismong mga taong inaasahan niyang humanga sa kanya. Puno ng pagkapuot at desperasyon na hindi maipaliwanag, dinampot nito ang isang malaking piraso ng basag na baso ng alak mula sa isang natumbang mesa. "Mamatay ka na, Isabel!" Sigaw ng baliw na ginang at taglay ang lahat ng naiwang lakas. Mabilis siyang sumugod patungo sa direksyon ni Isabel habang nakataas ang matalim at kumikinang na salamin. Bago pa man tumama ang matalim na salamin sa mukha ni Isabel, isang malakas na braso ang humarang sa pagitan nila ni Corazon. Umaling-awngaw ang isang pigil na daing ng sakit nang bumao ng basag na baso sa laman. Nakita ni Isabel ang matingkad na dugo na mabilis na tumulo mula sa mahabang hiwa sa braso ni Alejandro. Hindi ininda ng general ang hapdi. Sa halip ginamit niya ang kanyang kabilang kamay upang mahigpit na pigilan ang pulso ng kanyang kapatid. Pilit na pumipiglas si Corazon, sumisigaw ng mga malulutong na mura tulad ng isang mabangis na hayop na nasukol. Mabilis na ipinulupot ni Alejandro ang braso nito sa likuran at inutusan ang mga gwardya na pusasan ang kanyang sariling kapatid. Isinasantabi ang anumang dugong nag-uugnay sa kanila. Dumating ang mga awtoridad kasabay ng pag-alingawngaw ng sirena mula sa labas. Naunang ipinaalam ng pari at ng mamamahayag na kinontak ni Isabel. Sa gitna ng gulat at pagkadismaya ng mga panauhin, kinaladkad palabas ng Grand Hall si Corazon at ang walang malay na si Tiburcio. Kahit na nakaposas at gulo-gulo na ang buhok at mamahaling damit, patuloy pa rin sa pagwawala si Corazon. Ipinapamukha kay Alejandro na wala itong utang na loob at na dapat itong mahiya sa pagpapakulong sa sarili nitong kadugo na nagaruga sa kanya. Ngunit walang sino man sa mga naroroon ang nakaramdam ng awa. Ang bawat mata ng publiko ay puno lamang ng pandidiri sa natuklasang kasamaan ng itinuturing nilang reyna ng lipunan. Habang inilalabas ang mga salarin, bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Pumasok ang pari. Inaalalayan si Marco na nahihirapang maglakad, ngunit may malinaw na bakas ng kalayaan sa mga mata. Kasunod nila ay si Aling Nena na maingat na itinutulak ang silya de ruedas ni Doña Remedios. At sa kanyang tabi ay ang nanginginig, ngunit buhay na si Lia. Nang makita ni Alejandro ang kalunos-lunos at butot balat na kalagayan ng kanyang ina at ang mga sariwang pasa sa katawan ng maliit na bata, gumuho ng tuluyan ng pader ng kanyang pagiging matikas na general. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa matigas na sahig. Yumuko siya, tinakpan ang mukha ng kanyang mga duguang kamay, at humagulgol ng malakas, isang iyak na naglalaman
ng labis na pagsisisi, hiya, at pagkabigo sa sarili dahil sa kanyang matagal na pagiging bulag. Ngunit hindi lumapit si Isabel upang aluhin ang kanyang asawa. Ang kanyang pagmamahal ay napalitan ng isang malalim na pangunawa na may mga sugat na hindi kayang hilumin ng simpleng yakap at pagpapatawad. Nilampasan niya ang nakaluhod na general at dumiretso sa kanyang biyenan. Mahinang hinawakan ni Doña Remedios ang kamay ni Isabel, nagpapahiwatig ng walang hanggang pasasalamat at paghingi ng tawad sa paghihirap nito. Lumapit rin si Lia, yumakap ng mahigpit sa baywang ni Isabel. Ginamit ng maliit na bata ang kanyang manipis na kamay upang punasan ang mga luha sa pisngi ni Isabel. Tumingala ang paslit at sa unang pagkakataon, sumilay ang isang payapa at totoong nangiti sa kanyang labi habang bumubulong ng, "Salamat, ate." Inakbayan ni Isabel ang bata at ang silya ng matanda. Tahimik silang naglakad palabas ng mansyong naging saksi sa kanilang kalbaryo. Iniiwan ang nakaraan nang walang anumang paglingon. Naiwang mag-isa si Alejandro sa gitna ng nagkakagulong lugar na unti-unting nawawalan ng tao. Pinagmamasdan ang paglayo ng nag-iisang babaeng naging tapat sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinagmamasdan ang guho ng kanyang buhay. Tiningnan niya ang nagniningning na metal na medalya na nakakabit sa kanyang uniforme, ang dating simbolo ng kanyang karangalan at posisyon na ngayon ay tila walang kwentang palamuti na lamang. Sa isang mariing galaw, hinablot niya ito mula sa kanyang dibdib at buong lakas na inihagi sa isang madilim na sulok ng walang lamang bulwagan. Isang malamig na ingay ng bakal na tumama at gumulong sa makinis na marmol ang umalingaw-ngaw sa hangin. Naiwang nakalutang kasama ng panghihinayang. Lumipas ang 6 na buwan. Ang malakas na unos na sumira sa kanilang buhay ay napalitan ng isang mapayapang hangin na nagmumula sa asul na dagat ng Batangas. Sa harap ng isang simpleng bahay kubo na yari, sa kahoy at pawid, nakaupo si Isabel habang maingat na tinitirintas ang mahaba at itim na buhok ni Lia. Wala na ang mga pasa at takot sa katawan ng bata. Ang kapalit nito ay malusog na pisngi at panapanahong pagngiti. Sa hindi kalayuan, nakaupo sa kanyang silya de ruedas si Doña Remedios. Masigla na ang kulay ng balat ng matanda. Tahimik na pinagmamasdan ang paglubog ng araw habang dinadama ang sariwang simoy ng hangin. Mula sa isang maliit na radyo sa loob ng bahay, narinig nila ang pamilyar na balita. Sina Corazon at Tiburcio ay tuluyan ng hinatulan ng pagkakakulong ng walang piyansa. Ang lahat ng kanilang nakaw na yaman, kasama na ang malaking mansyon, ay kinumpis ka ng gobyerno at ibinalik bilang tulong at pensyon sa mga retiradong sundalo at mga inosenteng pamilyang kanilang inabuso. Sa loob ng malamig at madilim na selda, ang mag-asawang dating nagahari-harian ay iniiwanang mag-isa, pinagsasaluhan ng pait ng kanilang sariling kasakiman habang unti-unting nakakalimutan ng mundong dating pumapalakpak sa kanila. Habang inaayos ni Isabel ang huling hibla ng buhok ni Lia, nakuha ng kanyang pansin ang isang mahinang pag-inggit ng kawayang pintuan sa bakod. Nang mag-angat siya ng tingin, tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Nakatayo sa pintuan si Alejandro. Wala na ang kanyang matikas at makinis na uniforme ng militar. At wala na rin ang mga medalyang nagbibigay sa kanya ng huwad na karangalan. Suot niya ang isang simpleng puting t-shirt at maong na pantalon. Ang balat ay umitim dahil sa bilad sa araw. Nalaman ni Isabel mula kay Marco na kusang nagbitiw ito sa kanyang tungkulin bilang general at tinalikuran ng kanyang ranggo bilang parusa sa kanyang sariling pagkukulang. Dahan-dahang lumapit si Alejandro. Hindi siya dumiretso kay Isabel. Sa halip, lumuhod siya sa buhanginan sa harapan ng kanyang ina. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa mga tuhod ni Doña Remedios at umiyak ng tahimik. Humihingi ng tawad para sa mga taon ng kanyang pagkabulag at kapabayaan. Inangat ng matanda ang kanyang nanginginig na kamay at marahang hinaplos ang buhok ng kanyang anak.
Ipinaparamdam na sa kabila ng lahat ng pagkakamali, ang pagmamahal ng isang ina ay laging may puwang para sa pagpapatawad. Nang tumayo si Alejandro, sinundan niya si Isabel sa maliit na abuhan sa likod ng bahay. Gusto niyang tumulong sa paghahanda ng hapunan, isang simpleng gawain na hindi niya kailanman ginawa noon sa kanilang marangyang mansyon. Kumuha siya ng isang piraso ng bawang at sinubukan itong pitpitin gamit ang gilid ng kutsilyo. Ngunit sa sobrang diin dahil sa kaba, nadurog ito ng pino at tumalsik ang katas. Napapikit siya at napangiwi sa sariling kapalpakan. Hindi sinasadyang nakita ito ni Isabel at isang mahina ngunit totoong tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ito ang unang pagkakataon na ngumiti siya ng ganoon kagaan mula nang magsimula ang kanilang kalbaryo. Napatingin si Alejandro sa kanya. Puno ng pag-asa ang mga mata, ngunit nananatiling nakatayo sa isang magalang na distansya. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang boses ay puno ng pagpapakumbaba at panginginig. Pwede ba akong magsimula ulit, Isabel? Hindi bilang isang general na palaging wala, kundi bilang asawa mo. Binaling ni Isabel ang kanyang paningin sa dagat. Ang kanyang mahabang buhok ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Lumipas ang ilang mabibigat at mahahabang segundo ng katahimikan, habang ang dibdib ng lalaki ay tila sasabog sa paghihintay. Dahan-dahan, inangat ni Isabel ang kanyang kamay at iniunat ito patungo sa direksyon ni Alejandro. Ang natatanging tunog na sumunod ay ang walang patid na paghampas ng mga alon sa dalampasigan. Tiningnan ni Alejandro ang nakalahad na kamay ni Isabel na tila isang biyaya na hindi niya kailanman inakalang magiging karapat-dapat niyang tanggapin muli. Nanginginig at may halong pag-iingat, idinampi niya ang kanyang magaspang na palad sa kamay ng kanyang asawa. Mahigpit niya itong hinawakan at inilapit sa kanyang labi upang halikan ang mga daliri nito. Hindi binawi ni Isabel ang kanyang kamay. Sa halip, hinayaan niya ang asawa na maramdaman ang kapatawaran. Pinatawad na niya si Alejandro, hindi dahil nagpakita ito ng perpektong lakas o dahil sa iisang gawaing kabayanihan, kundi dahil nakita niya ang matinding kagustuhan nitong hubarin ang kanyang huwad na katayuan sa lipunan at yakapin ang kanyang kahinaan alang-alang sa kanilang pamilya. Napatunayan ng lalaki na handa itong bumaba mula sa pedestal ng pagiging general upang maging isang simpleng lalaking nagmamahal at nag-aalaga. Ang kalmado at payapang buhay na kanilang hinahanap ay tuluyan ng bumalot sa kanilang simpleng bahay. Madalas na nakikita ng mga dumaraan si Alejandro na nakapaa sa pampang, nakangiti habang pinapasan sa kanyang likod si Lia at tumatakbo kasabay ng maliliit na alon. Paminsan-minsan ay bumibisita si Marco, na ngayon ay isa ng malayang tao at nagtatrabaho sa lokal na daungan, nagdadala ng sariwang isda at malalakas na tawa. Sa mga hapong maaraw, tahimik na nakapikit si Doña Remedios sa kanyang silya, dinadama ang mainit na sinag ng araw at ang dampi ng hangin na nagdadala ng katiwasayan sa kanyang matandang kaluluwa. Wala na silang mga mamahaling muebles at malalaking chandelier, ngunit ang bawat sulok ng kanilang maliit na tahanan ay umaapaw sa tunay na kaligayahan na hindi kailanman mabibili ng yaman. Habang nagmamasid sa kanyang pamilya, naramdaman ni Isabel ang isang malalim na kapayapaan sa kanyang puso. Nauunawaan na niya ngayon ang pinakamahalagang aral na idinulot ng kanilang mapait na karanasan. Ang karangalan ay hindi nakakabit sa uniforme ng militar, sa dami ng mga medalyang naipon, o sa kayamanang pinagkakaguluhan ng lipunan. Ang tunay na karangalan ay nasa tapang na ipagtanggol ang tama, lalo na kung ang kalaban ay ang mismong nagbibigay ng pagkain, at higit sa lahat, ito ay nasa pusong marunong magpatawad at maghilom ng sarili nitong mga sugat matapos masira ng mga kasinungalingan. Dahan-dahang lumapit si Alejandro at niyakap siya mula sa likuran.
Ipinatong ng lalaki ang kanyang baba sa balikat ni Isabel at pareho nilang pinagmasdan ang kalangitan habang ang araw ay unti-unting lumulubog, nag-iiwan ng isang napakagandang kulay ng kahel at ginto sa ibabaw ng asul na karagatan. Sa mga bisig ng kanyang asawa, naramdaman ni Isabel ang isang pag-ibig na muling isinilang at pinagtibay ng mga pagsubok. Huminga siya ng malalim, hinayaang ang pag-asa at ang katiyakan ng kanilang hinaharap ay sumabay sa bawat banayad na ihip ng hangin sa dapit hapon. Ang kanilang madilim na kahapon ay tuluyan ng nagwakas. At ngayon, ang tanging natitira ay isang pamilyang binuo ng katotohanan, tapang at wagas na pagmamahal.